na panahon. So, ayun po, ilang weeks ko din po ito pinag-pray po. Kasi po, ang mag-share po ng salita ng Lord ay hindi po biro. And kailangan po talaga pag-aralan ng salita ng Lord. And ayun po, pray po ng pray kung anong word po ang gagamitin ko. Pray po ng pray na, Lord, mabuso po kayo sa akin. Turuan niyo po ako, Lord. Turuan niyo din po ang iglesia, Lord, at ang pangangailangan ng iglesia, ang kailangan marinig ng iglesia, Lord. So, I believe po at nananampalataya ako na ang salita niya ngayon po ay para sa lahat po, para sa ating lahat po. So, makipagbukas po tayo sa aklat po ng Hebreo, chapter 4, verse 2. May prepare po ako dyan na Tagalog and English po. Ayan po, maaari po bang magtayo, tumayo po tayo para sa pagbubasa po ng salita ng Lord. Ayan po. Sinasabi po dito na, for we also have had the good news proclaimed to us, just as they did, but the message they heard was of no value of them, because they did not share the faith of those who obeyed. Sinasabi naman sa Tagalog, ayan po, sapagkat tulad nila napakinggan din nila natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you po, Panginoon, sa iyong salita. Thank you po, Lord, sa opportunity ito, Lord, to share, to preach your word po, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy, Lord, na tumatag po, Lord, sa bato sa amin, Panginoon. Send your anointing po, Lord, sa akin, Lord God, na ikaw lamang ang iparangal sa umagang ito, Panginoon. And Lord, continue to fill us with your presence, Lord. Thank you, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, o Panginoon, sa iyong mga pagtuturo, o Panginoon. Thank you, Lord God. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Amen. So, ayun po, maaari na po tayo magsipo po. So, I have a question here po. So, have you ever been so close to something good, yet missed it because you did not take a necessary step? So, yung kasi po ito, yung may naranasan na po ba natin na may something good na sana tayo matatanggap, pero dahil sa hindi natin in-actionan, hindi natin na-receive yung good na yun. For example po, sa job application po. So, ikaw po, naghahanap po ng job, and then nagsasend ka po ng mga resume. Tapos, hanggang sa may nag-contact po sa iyo na HR na for interview po. So, dahil sa kinabahan ka po, dahil sa hindi ka po nag-respond po dun sa interview po, hindi mo po na-receive yung job opportunity na hinahanap mo. Tapos, example po, yung scholarship din also. Yung, for example po, sabi po sa barangay po ay nakalista na po yung pangalan niyo po. Yung mga estudyante po, nakalista na yung pangalan mo. So, kailangan mo nalang magkuha ng ganito, ganyan. So, marami pong requirements. So, si estudyante naman po, tinamad po, siguro madami pong gawain. So, hindi na po nabigyan ng attention po yung scholarship na malaking tulong po para sa mga estudyante. So, halos lahat sa atin nakarinig ng salita ng Lord sa pamamagitan ng pag-aaral, Bible study, sa preaching every Sunday, and sa devotion. But alam niyo po ba mga kapatid, hearing alone is not enough. Sabi sa Hebrews chapter 2, chapter 4 verse 2, winawarningan tayo patungkol dito na ang pakikinig lamang sa salita ng Lord ay hindi enough. Like, walang application, walang action na ginagawa. So, the Israelite received the good news of God's promise to lead them into promised land. So yung mga taga-Israel dito, yung context po nito,
yung sa Hebrew po. Bibigyan ko po kayo ng context po. So, ayun po, the Israelites received the good news of God's promise to lead them into promised land. Yet, they failed to enter because of unbelief and disobedience. Despite witnessing God's miracles and provision, they hardened their hearts and turned away. Their failures serve as warning for us today. Disobedience comes at a high cost. So, yung mga taga-Israelita po, alam po natin na sila po ay naging slave po for how many years po sa Egypt po. So, ayun po, yung promise po sa kanila ni Lord ay palalayanin po sila sa slavery at makakalisip po sila, makapunta po sila sa promise ng Lord, which is yung promised land po. Tapos, dahil po sa kanilang unbelief and disobedience po, hindi po nila na-receive yung promise ni God sa kanila. So, ayun po, despite po sa na-witness na po nila yung mga miracles, yung mga wonders na ginawa, yung powers na ginawa ni Lord para itakas sila doon, simula pa lang itakas sila doon sa, alisin sila doon sa Egypt, yung mga miracles na ginawa si Lord sa pamamagitan ni Abraham, and sa pamamagitan ng pagpaalis nila, may mga miracles si Lord, yung hinati niya yung sea, di ba po? So, napaka-amazing ng Lord, and yet, the Israelites failed to na sumunod sa ating Panginoon. So, yung promised land ay yung Kanaan. So, nag-research po ako kung hanggang ilang days po kung magta-travel po sila from wilderness to Canaan. Ano lang po siya, 11 days. Kapag nag-travel po sila from the wilderness to Canaan, 11 days lang po yung aabutin sa kanila. Pero dahil sa pag-disobey nila, inabot sila ng 40 years. So, tagal ng inabot. So, ayun po, ito po kasi promise na to ay pinamis na ni Lord kay Abraham, promise to Abraham. So, sasabi dito na, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. So, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. So, nag-promise si Lord kay Abraham na yung descendants niya, yung mga next generation niya ay ma-inherit yung land din, yung promise ng Lord na yan. Tapos, yung fulfillment of the promise. So, ayun po, hindi lang siya natapos si Abraham. So, since yung promise ni Lord ay for descendants, umabot siya kay Isaac at kay Jacob na nag-usap si Lord. Tapos, dumating na si Moses po, na siya po yung pinasakapan ng Lord para ilabas yung mga Israelites sa Egypt. So, sabi po sa Exodus chapter 6 verse 8, and I will bring you to the land I swore with uplift hand to give to Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. So, pangatlo po, yung Canaan po was rich with natural resources and at abundance, place where God intended His people to thrive and live under His guidance. So, yung Canaan po, yung promised land po ni Lord ay mayaman po. Mayaman po sa lupa, mayaman po sa mga kakanin po, sa mga halaman po. Yung parang, may sinabi si Lord about yung promised land yun na parang yung nag-flow po yung honey po. So, napakayaman po ng lupa na yun. Di ba po, isipin po natin from slavery, from yung ano tawag sa Tagalog ng slavery, alipin po. Yung from alipin to ano po, the promised land of God, which is yung kasaganahan. Di ba po? So, napaka-amazing, wonderful ng promise ng Lord, ng will ng Lord para sa kanyang mga tao.
sa mga taga-Israelita na yung will ng Lord ay mamuhay sila ng abundance. Diba po? Kasi sabi dito na God intended His people to thrive and live under His guidance. And yet, the Israelite failed and disobeyed. So, bakit nga po nag-disobey yung mga Israelite? So, the Israelite disobeyed God for several reasons. So, madami pong reason. First po, lack of faith and fear. So, kulang ng pananampalataya at takot. So, sasabi ko dito, when the 12 spices were sent to explore the land of Canaan, so may 12 po silang spices po na sinend po sa Canaan to spy. Yun po. Yung 10 po sa kanila, bumalik po with negative report. Sasabi, spreading fear among people. They describe the land as full of giants and walls city that seem impossible to conquer. So, yung 10, di ba, out of 12, yung 10 daw po, sinabi yung mga negatibong nakita nila. Kasi yung 10 yun, natakot sila sa nakita nila kasi malalaki daw yung tao, yung city daw ay walled, ibig sabihin secured, ibig sabihin malakas yung city na yon, yung Canaan. So, sabi dito, that seemed, yung parang imposible, yun, parang imposibleng makonquer natin yung anong yun, yung Canaan yun. Hindi natin yung kaya kasi napakalaki yung mga tao, yung malalakas yung mga tao doon, hindi natin kaya. Napaka-imposible, parang imposible pala. It seemed impossible. Pero, yung dalawa po sa 12 po, ano po, isi-share ko po yung verse ko sa mga bilang chapter 14 verse 2 po. So, nagbuluhan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sinabi nila, mabuti pang namatay tayo sa Egypto o kaya sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain. So, napaka-grabe yung pagrereklamo ng mga Israelites na mas mabuti pa daw na hindi na sila tinanggal doon ni Lord sa Egypt, mas mabuti pa daw na nag-slave sila, mas mabuti pa doon sila namatay kaysa dito sila mamamatay na ano po, yung parang sisisi po nila si Lord na sa kabila ng nakita nila, na-witness nila, yung faith nila ay napakababaw, di ba po? So, ayan po, sabi dito, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain, pinagdalhan sa atin ni Yahweh. So, narinig po natin yun, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupain, pinagdalhan sa atin ni Yahweh. So, sinisi po talaga nila si Lord. At bihagin ang ating kaaway, ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa bumalik na tayo sa Egypto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. So, pinapaplanuhan na nila yung pagbabalik. Di ba? So, doon kasi, nung nasa Egypt sila, umiyak sila, naghihintay sila ng magbilik na sa kanila from slavery. Tapos ngayon, sinasabi nila na babalik na tayo. Doon na lang tayo. Mas maganda pa doon. Ay, hindi gano'n. Ayun po. Sabi po sa verse 6, dahil sa hinagpis, pinunit ni Josue na anak ni Naum at ni Caleb na anak ni Jephon. Ayun po. So, ayun po. Di ba yung 10 po, ang nireport po nila ay negative. Yung dalawa po doon ay si Joshua at si Caleb po. So, sabi po dito, sinabi nila, dahil sa, di ba, kasama sila sa 12. So, ibig sabihin, nakapunta sila ng Canaan, na-witness sila kung anong meron doon. Yung mga yung 10, ang nakita nila, yung mga negative. Pero yung dalawa, nakita nila yung positive na, yung pinapakita mismo ng Lord sa kanila, naging binuksan nila talaga yung puso nila at nakinig nila sila sa salita ng Lord. Sinasabi nila dito, mainam ang lupain
tinignan namin saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So napakasagana po ng lupain iyon. Huwag lamang kayong maghihimagsip lamang sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at huwag matakot sa mga taga-roon. So, madali natin sila matatalo kasama natin si Yahweh. At ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. So, grabe yung faith, yung sama ng loob nila, yung si Joshua, sa sinabi ng 10 yun na, nakita namin napakasagana ng anong yun. Kung magsusunod lang tayo kay Lord, hindi imposible na makumpare natin yung grace na yun kasi kasama natin si Yahweh. Di ba po? So, napaka-amazing ng kanilang pananampalataya. Yung dalawa, si Joshua at saka si Caleb po. So, yun po yung background po ng Hebrews chapter 4 verse 2 po, na pinapakita po doon yung storya po ng mga taga-Israelite about sa kanilang pananampalataya. Ayan po. So, Canaan is the promised land that God prepared for His people. But the Israelites' lack of faith, fear, and rebellion caused them to disobey. They were disobedient led to 40 years. Di ba po? 40 years po sila nanatili doon sa wilderness instead of 11 days lang sana kung sila ay nagpatuloy at sumunod kay Lord. Di ba po? So, ayun po, yung share ko sa akin ni Pastor Ryan po, nang galing po kami sa minister's meeting po, habang po kami pa-drive po pa-uwi, na kapag nag-disobey talaga yung isang tao, yun po, ito yung promise ng Lord, ito yung way. Mag-diretso lang tayo. Pero, kapag tayo nag-distract or nag-disobey kay Lord, tataliwas tayo. Tapos hindi natin alam, yung pagtaliwas natin, magkukonsino mahabang journey. Dahil sa nagkasala tayo, matagal tayo makaabot sa journey, sa plan mismo, sa good plan, sa good will ng Lord para sa atin. So yun yung consequences ng ating disobedience. So, the rest that God offers more than just physical rest. So yung rest po na in-offer, yung promised land na in-offer dito ni Lord, hindi lang yung physical na promise na sagana doon, makakakain tayo doon, yung ganun po, hindi lang ganun, but spiritual rest for them. Di ba po, out of slavery, magkakaroon sila ng peace and assurance that God is for them. Di ba po? Kasi deliver sila ng Lord from the slavery to wilderness. Di ba po? Kasi hinabol pa sila po, di ba po? Tapos napaka-amazing na Lord. Pero, ayun nga po, nag-disobey po yung mga taga-Israelite. However, like the Israelites, many of us miss this rest because we fail to respond with faith-based obedience. So, tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. We go to church every Sunday. We nakikipag-isa tayo sa mga gawain ng Lord, sa devotion, sa fellowship. Pero aminin naman natin na kahit ako din, sometimes namimiss ko yung pinaka-will sa akin ng Lord dahil sa sarili kong disobedience din. Pero yun po, may main point po ako dito na nilagay po. Hindi, pasensya na po at hindi ko na pinalagay po sa ating pong PowerPoint po. Gawa po ng nasira po kasi yung laptop po. Last Sunday po hindi po siya nag-function po. Praise God po at ayos po ni Pastor Ryan. Pwede magalit po tayo. So, by the way po, yung title po pala, hindi ko na po nabanggit. Excited po, ayun. Ay, nabasa na po. So, ayun po. Ang title po natin, ascension na po. Ayun po.
Yan, the cause of disobedience. Yung cause ng disobedience, why man enlists God's rest? Yan, yung cause ng disobedience, tsaka bakit daw marami yung nakakamiss ng true peace from God. So, ayun po, may point po ako dito. Point number 1. Hearing alone is not enough. For example po, sa ating po pag-aaral po sa discipleship, ayun po, nakikinig po tayo ng salita ng Lord, pero wala po tayong application po. So, hindi po siya nagbubunga po yung ating napakinggan. So, sinasabi dito, the Israelites heard God's promise, but hearing did not benefit them because they did not combine it with faith. So, ayun, yung Israelites, narinig nila yung promise ng Lord na dadalhin sila doon sa promised land, which is abundant sa lahat ng bagay, di ba po? Pero, hearing alone is not enough na. So, wala silang pananampalataya at nag-led pa to ng disobedience kay Lord. They knew about God's goodness. So, naranasan nila yung goodness ng Lord. And yet, they doubted. Ayan po, nag-complain pa sila at nag-disobey po sa ating Panginoon. So, as the result nga po, 40 years po sila nanatili po doon at hindi po sila nakarating po sa promised land. Sa main point po, number 2, the call of faith-based obedience. The call of faith-based obedience. So, to experience God's rest, we are called not only to believe but also to obey. So, ayun po, faith without work is dead po. So, nananampalataya tayo sa ating Panginoon, ngunit kung walang pagsunod at walang pagkilos, yung narinig natin, useless yun. Useless yun in the sense of hindi natin in-apply sa ating buhay. So, when we hear God's voice, we must respond with a heart that is willing to trust and follow Him completely. So, kapag narinig po natin yung salita ng Lord, dapat buksan po natin ating mga puso at sundin po ang kanyang kalooban. Ano po? So, may 5 types of obedience po ako dito na nilagay. Number 1 po ay obedience of faith, spiritual obedience. So, sinasabi po sa Hebrews chapter 11 verse 8, about Abraham obeyed by faith when he left his homeland, trusting in God's promise of the future inheritance. So yung lesson po dito na faith is the foundation of obedience. Without faith, our action have no power or meaningless. So, po, obedience of faith. Yung ating mga kilos po, nag-serve po tayo sa church po. For example, ako po, naglilinis po ako sa church. Ayun po, ginagawa ko po ito by action po. Pero yung pananampalataya po kay Lord ay malayo po. Parang ginagawa ko lang po siyang tradition po, na yun po yung nakagisnan ko. Pupunta ako ng church, maglilinis ako sa church, mag-aawit ako sa church, pero walang pananampalataya. Patay po yun. Okay po. So, ayun po. Obedience of submission. So, ayun po, medyo po mabigat po yung aking sinishare po ngayon. Pero, ayun po, kailangan po natin tumarinig at ito po ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. So, pangalawa, obedience of submission. Surrender to God's will. So, sasabi po dito, sasabi po sa Luke chapter 22 verse 44. Jesus submitted to the Father's will, saying, "Not my will, but yours be done." So, obedience of submission. Patuloy tayo magpasubmit sa ating Panginoon, katulad ng pagpapasubmit ng ating Panginoon Jesu Cristo sa ating Diyos Ama. So,
ayun po, despite po na sa alam ni Jesus yung persecution, yung death po sa cross po, yung kakaharapin na po, ay nagpasubmit pa rin po siya sa ating Ama. So, true obedience required surrendering. So, we must yield our plans, desires, and timelines to God, trusting that His will is perfect. So, yung tuloy daw na obedience po, ay nagpapakita daw po ito ng pagsusurrender po natin sa ating Panginoon. So, ayun po, yung ating mga plano po, yung ating mga desires, yung ating timelines po, na kailangan natin i-surrender po sa ating Panginoon. Trusting that His will is perfect for us. Amen po ba? Amen. Amen. So, number 3 po, obedience of action. Active obedience. Sasabi po sa James chapter 2, verse 26, na faith without words is dead. So, ayun po, ang pananampalataya walang action. Kung kanina po, ang action walang pananampalataya ay dead. Di ba po? Ngayon po, ang pananampalataya walang kalakip ng action ay dead also. So, faith must be demonstrated through action. Katulad ni Noah. So, si Lord, nangusap siya kay Noah na mag-build kang malaking barko. Kaya yung pamilya mo, yung mga hayop. Tapos binigyan ko siya ni Lord ng guidance kung paano siya i-build. Yung sukat ng boat mismo binigay kay Noah. So, hindi niya agad question si Lord kung bakit gano'n. Basta sinabi ni Lord na uulan, gano'n, magkakaroon na baha. Pero, kasi po, yung barko po yun, napakalaki nun. Parang, buhat-buhat ng maliit na baha. Yung normal na baha po sa atin. Pero hindi niya po kinestyon. Instead of questioning God, ginawa niya po agad. So, it shows faith with works. So, ayun po, our obedience should be visible in how we live our lives. So, yung atin daw pong obedient ay dapat nakikita kung paano natin tayo namumuhay. So, amen po ba? Amen. So, number 4 po ay obedience of endurance. So, perseverance in faith. So, sasabi po sa Hebrews chapter 3, verse 17, verse 9 to 19, the Israelites lacked endurance and their faith and patience lead to disobedience. So, ayun po, sasabi po dito na obedience is not just about a one-time act, but about enduring in faith. And even when we don't see immediate result, perseverance led to God's promise. So yung obedient daw po, hindi daw po daw one-time action. Like, ngayong araw nito, on-fire ka kay Lord, Lord, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tapos pagdating ng mga challenges and trials sa ating life, tapos hanggang na yung fire ay humina, itigil tayo. Hindi ganon. Dapat yung fire sa ating puso ay patuloy nating ginagatuhan. Paano natin ito magatuhan? Through God's Word. Through reading His Word. So, through fellowship, mapapaalalahanan about sa atin. So, ayun po, hindi po siya one-time action, but about enduring in faith. Even though sa lahat ng circumstances na ating kakaharapin, magpapatuloy tayo sa ating Panginoon. So, ayun po, a bit of testimony lang po. Ako po kasi ay halos 2 weeks na po masama po pakiramdam ko. Actually po ngayon po ay masama po pakiramdam ko. Medyo nangingi po yung aking dibdib at yung likod ko pa ay masakit. But sa iyo, Lord, ayun na po, hindi po ako magpapadala po sa nararamdaman ko ngayon. So, ayun po, kahit po anong kakaharapin po natin sa ating buhay, kahit anong po mga circumstances po na ating nakaharapin sa buhay, Lord God, patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Patuloy tayong sumunod. So, obedience of endurance. Kahit na mahirap, patuloy lang tayo. Amen.
Ang panglima naman ay obedience of repentance. So, turning back to God. Sasabi sa Psalms chapter 51, na sasabi dito na David repented after his sin and realigned his heart with God. So, when we stumble, repentance restores us to God. So, through ang tunay na kapahingahan ay nagagaling sa ating confession. Di ba po, kapag tayo ay may something na, for example, may kaibigan tayo, tapos may something tayo na gusto sabihin sa kanya po. Like may nagawa tayo something na hindi kaaya-aya dun sa ating kaibigan. So, hindi tayo magkakaroon ng peace. Pero once na pinausap natin siya, once na humingi tayo ng sorry or nag-apologize tayo sa ating mga ginawa, ay magkakaroon tayo ng peace sa ating mga puso. Di ba po? So, sabi dito, true rest comes when we confess, repent, and turn back to God, to God's way. So, ayun po, yung tunay na rest po, kapag po tayo ay nagre-repent po, ay lumalapit po sa ating Panginoon. Ayun po, despite sa ating mga pagkakasala, pagkakakulang, huwag tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon. At si God is faithful and just to forgive us. Sabi sa ating salita, di ba po? So, ayun po, praise God po. Sasabi po, sa main point number 3 naman po tayo. The cause of disobedience. So, the Israelites missed out on God's trust because of their disobedience and unbelief. They stood at the edge of the promised land, but their hearts were hardened by fear and rebellion. Their disobedience caused them the opportunity to experience God's blessing. So, ayun po, yung cause po ng disobedience po natin, mas napalayo yung mga Israelites sa God's will, yung God's promise. Like, yung in-illustrate ko nga po kanina, na kapag tayo tumaliwas ng disobey kay God, malaki yung cause niya. Hindi siya madali. So, may mga consequences tayong hinaharap sa buhay na instead na magpatuloy tayo, mas napalayo tayo sa will ng ating Panginoon. So, ayun po. Hebrews chapter 3 verse 18 to 19 remind us na whom did God swear that they would never enter His rest, if not of those who disobey. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Dahil sa kanilang hindi patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. So, main point number 4 po ay a reflection for lamentation po. May nilagay po ako dyan sa slide po, yung verse po ng lamentation. Ayan po. Kung may mga Bible po kayo, maaari po buksan. Sa Lamentation chapter 3 verse 25 to 27 po. Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to bear the yoke while he is young. So, ayun po. So, God's goodness is experienced by those who seek Him with hope and trust. So, yung goodness daw po ng Lord ay matatamasa po natin kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon, patuloy na nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. So, waiting on the Lord requires patience and endurance, which strengthen our faith. So, sa ating paghihintay sa ating Panginoon, na may gagawin siyang something, kailangan natin maghintay ng mataimtim, na may endurance, na nagpapalagas sa ating pananampalataya. Ayun po. So, true rest comes when we seek God. Wait patiently and bear the yoke
of obedience. It is through this process that we experience His fullness of provision. So ayun po, kapag tayo naghihintay po na, for example po, ayun nga po sa mga Israelites, sila po ay dineliver na po ng Lord from Egypt. So sila po ay nasa promised land po, ay nasa wilderness po. So, ayun po, nakita po natin na yung days po nila doon na nandun po sila, nakita po natin yung pagrereklamo po nila, pag-rebellion po nila, yung impatient po nila. So, kapag tayo po, for example po, may malinaw na sinabi sa atin ng Lord, may promise sa atin ng Lord, and step by step nito ginagawa dito pa sa ating buhay. So habang malapit po tayo dun sa pinaka-final ng will ng Lord, patuloy tayo mag-wait patiently. Mag-wait tayo with endurance na patuloy tayong magpalakas sa ating pananampalataya. So, ayun po, last point po, number 5, the promise of God's rest. So, God's rest is not just about physical rest, but spiritual rest. A place where we experience peace, security, and fulfillment in Him. Jesus said in Matthew chapter 11, verse 28, na, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I give you rest." But this rest is only for those who hear, believe, and obey. So, yung rest daw po yun, para lang daw po yun sa mga nakinig, nanampalataya at sumunod. So, ayun po. So, ayun po, yung rest na tinutukoy po dito ni Lord ay hindi lang siya physical rest. Yung isa po na kanina na abundant yung Kristo, yan, hindi lang gano'n. Pero, yung rest po nito ay nagbibigay po siya ng peace sa ating mga puso. Sa ating mga puso. Security that God is for us and not against us. Diba po? Tapos, fulfillment in Him. So, ayun po. Tayo po, yung word po ni Lord sa Hebrew chapter 4, verse 2 po, ay hindi lang po siya para sa taga-Israelita. Para din po siya sa atin ngayon. Na, as we obey God, we will experience yung peace na nagmumula sa Kanya. We will experience the security, the assurance that we have sa ating Panginoon at saka yung fulfillment na gagawin niya sa ating buhay. So, to conclude po, the invitation to enter God's rest still stands today. But just like the Israelites, we can miss it if we do not respond with faith and obedience. So, ayun po, sasabi po sa Hebrews chapter 4, verse 11, na let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. So, tayo po mananampalataya, gawin po natin yung lahat natin ng effort to enter that rest. Ano yung effort na yun? Obedience and faith. Faith and obedience. So, ayun po, pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. So, para maranasan natin yung fullness of God, yung true rest na makukuha natin sa ating Panginoon. So, may prepare po ako dyan na question po. Tatlo pong question. So, ayun po, yung question po ito, sagutin po natin sa ating puso, sa ating isipan po. Are you simply hearing God's word or are you combining it with faith? So, pinapakinggan lang ba natin ang salita ng Lord o pinapakinggan natin ito at sinasabahan natin ang pananampalataya? Bilang mananampalataya, let's reflect in these questions. Are you trusting and obeying even when God's timing feels delayed? So, ayun po, patuloy ba tayong nananampalataya? Patuloy ba tayong nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon? Kahit na yung timing ng Lord, yung mga pinapray natin sa ating Panginoon, yung promise ng Lord sa atin ay parang delayed. So, remember mga kapatid, na yung
ang delay is not a denial. No po. Amen po. So, pangatlong question po, are there all areas in your life where disobedience is keeping you from God's rest? So, ayun daw po, may mga areas daw po tayo sa ating buhay na yung mga disobedience po natin ay nilalayo po tayo sa will ng ating Panginoon. Kung meron man po, surrender na po natin sa ating Panginoon at patuloy na manampalataya sa Kanya. So, Lamentation chapter 3 verse 25 to 27 remind us that God's goodness is for those who seek Him, wait patiently and bear the yoke of obedience. Will you trust, obey, and enter God's rest today? Amen. Amen po ba? So, amen. So, ayun po, napakabuti po ng ating Panginoon at napakalawak po ng Kanyang pagtuturo niya po sa atin ngayon. So, tayo po ay patuloy niyang tinutuwid. Tayo po ay patuloy niya pong tinuturuan. Bakit? For our good to enter His rest. So, yung question po, will you trust? Will you obey? And enter God's rest today? Amen, amen. Ayun po, papuri po sa ating Panginoon. Palapakan po natin ating Panginoon. Ayan po. Praise God po.